Welcome to Indai's Japanese Kanji. Kanji for today. Level N3. はい。では、クリムスさんよろしくお願いします。ここからお願いします。第4週が、はい。タガログ語か英語で。week 4、はい。bumili. そうです。Week 4 bumili。はい。でこちらはいかがでしょうか。6日目、不在通知。はい。6日目、不在通知ですね。ano pong 不在通知? I-breakdown ka po. Ano ba? I-breakdown ko lang po yung words. Hindi ko. Okay. Tsuchi is notification. Puzai, non-existent. Something like that. No. Kaunti na lang. Notice of non-delivery po. Hi. Kasi po guys, yung tsuchi po, tulad po ng sinabi po ni Crimsy-san, notification po siya, or notice po. Notification notice po, So, yung fuzai po, ibig po sabihin, walang tao doon sa lugar na yun. So, hindi po siya nakapag-deliver. Kaya, yung fuzai tsuchi means notice of non-delivery. Yun po siya, or notification of non-delivery. Hi. どんどん行きましょう。Ano pong kanji ito? Fuzai no zai po. そうです、そうです。不在な在ですね。Ginagamit po siya as? Fuzai. 不在。Sa Tagalog po? Walang tao. そうですね。はい。Ginagamit din po siya as? Genzai. Genzaiです。Currently. そうです、currently. O kaya naman po, ang kasalukuyan. Noun po siya, guys. はい。では、どんどんいきます。Next kanji naman po tayo. Toru po. そうです。そうです。Toru. Meron pa rin po siya pong iba pong pag the way na basahin po. Kaso po dito po sa entry, mukhang ito lang muna po yung pag-aaralan po natin. Kasi ganyan lang po siguro po yung word pong lalabas po. Po. Pero maaari rin po siyang basahin as shutoku no shu. Hai. Hai. Sige, ikimasu. Ginagamit po siya as? Toru po. Hai. Sa Tagalog po or English? Wala po ako. Wala po kayo. Okay. Take po. Ano ba? Take or pick up po siya po. More on siguro po kunin po kasi siya eh. Hi. So, noun niya po is pagkuha. Ang verb niya po is kunin. Okay po. Pwede po siyang maging noun. Pwede rin po siyang maging verb po. Ano po? Hi. Sige, ikimashou. Uketoru. Hi. Pagtanggap at pagkuha po. そうです、そうです。Pagtanggap at pagkuha. Pagtanggap na rin po siya. Ano po? So, noun niya po is pagtanggap. Ang verb niya po is tanggapin. Hi. Arigatou gozaimasu. So, last po natin. Uketorinin po. Hi. Uketorinin. Ano po ang uketorinin po? Receiver, recipient. Tagapagtanggap po. Hi, noun po siya, tagapagtanggap. Or maaari pong maging subject po siya. Hi, depende po sa sentence. Hi, arigatou gozaimasu. Bata po kayo po. Ano po yung boses niyo as in bata po? Parang nasa ni Juday? O baka nga po Juday? Grabe po, hindi ko. Ano po? Ako 20代po. だよね。めっちゃ若い声してる。ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。
失礼します。 Gomen ni Ate Inday. Sorry, Hi. Ate Crimsy, kanina ako nakapag-mute sa'yo. Gomen, akala ko kasi hindi ko nakita kung sino yung nagre-reset. Gomen ne, my bad. Okay lang po. Sorry. はい。次ですね。wait lang po, Ariel san, kasi pumasok po si Tere san. First time niya po today. Kaya si Tere san muna po yung magre-reset po. Ano po? And after Tere san, angat po tayo kay Ariel san. Ariel san. Medyo iba po yung yung pronunciation ng name niya. At si Ate Emmy and si Ate Piki po. Nakiki-ate pa ako, mas matanda ako. はい。なので、てれてれさん、マイク、アンミュートできますか？はい。おー、さすが。早っ。はい。では、この感じからいきましょう。そうかな。そう、預けるの、あずですね。預かるとか預ける。or よ。ano po? は。はいい。Ni Ate Minsan po. Inday, Gomen ni Ate Inday, napapaalam po si Ate Crimsy. Baba na uli ako siya.そうなの。寂しいよ。Inday baba wa 寂しいよ。Inday baba. 本当に Okay lang yan. 大丈夫よ。 Ate Crimsy, dyan ka lang. Huwag ka nang bumaba. Dati, kiyo wa hajimete desho? Dati. いなくなったら嫌だもん。Yan, ginamit. Kasi yung... Ganun po kayo. Yay! Sige po. Sabi, よかった。PK さんbaraありがとうございます。はい。それでは、てれてれさん、お願いします。はい。 Kanina po nabanggit niyo po預ける. At maaari rin po siyang basahin na yo. At dito po hindi po nakasulat pero maaari rin po siyang basahin na cho. Chokin no cho. Ano po? Hay. Pero siguro po sa entry hindi niya pa po yun gagamitin yung salitang yun. So, hindi niya po siguro itinuro dito sa book. Hay. Ginagamit po ang kanji na ito as Chokin. chokin desu ne. Ano po ang chokin? Yokin じゃないですか。2つあるんですよ. Pag sinabi pong chokin, ipon. hay, so des. Ngayon, pag sinabi pong yokin, はい。Naipon. Deposito. Okay po. deposit or deposito po. Ano po? Hay. De, ちなみにこれ、預ける. Ipahawak. Ano Hay. po? Tapos, pera. So, ibig po sabihin, sa bangko po nagpapahawak po tayo ng pera po, di ba po? Kaya yun po yung ginamit niyang salita. Yokin. Deposito. Ipahawak ang pera sa bangko. Yokin po ang tawag po ng deposito po. Hay. では次行きましょう。預ける。はい。預けるは何ですか？預けるの意味は、忘れとったんです。大丈夫です、大丈夫です。はい。預けるという。そうですね。そう。Ipahawak ang bagay sa iba. Or i-deposito po. はい。お金を預ける。I-deposito po ang pera. Pwede rin po siyang gamitin pong ganun. At pwede rin pong ipahawak ang bagay sa iba. Hay. Actually po, hindi lang po bagay po ang maaaring ipahawak. For example po, may anak po tayo. Dadalhin po natin sa daycare center or sa kindergarten. Kodomo o azukeru. Kodomo o azukeru. Ipapahawak ang anak, ang bata, doon sa kindergarten or sa daycare center. Hay, maaari rin po siyang gamitin sa tao. Hay. Opo. Arigatou gozaimasu. So, next kanji na po tayo. Ate Inday, Gomen ne. Hay. Yung kaninang choking tsaka yoking mo, pareho ng kanji din po. 同じなんですよ。nakita ni Kuya Oji. Siguro na Kuya Oji. ちゃんと見てるんですね。Parehas lang ang kanji. So, nandes siya. Parehas po. Depende po sa sentence. Magbabago po ang the way niyo pong pagbasa. Hay. Kapag yung binabasa niyo po yung sentence, nantonaku wakaru da yo ne. Gusto niya sabihin dito, choking, ipon. Gusto niya sabihin dito, i-deposito. Hay. Pag nasanay po kayo basa lang po tayo ng basa. Hay, para
kumbaga, masanay po tayo. Ano po? Hai, de wa tsugi ikimasu. こちらですね。い、そうです。いpo ang basa po sa kanya. Ginagamit po siya sa, 衣服、はい. Ifuku means, damit, はい. Pwede rin po siya sa, 衣類、 はい. Ano pong meaning po ng iroy? クローズ店舗、そうです。衣類ですね。はい。では、こちらは、この2つしかないんですけど、この2つ、同じ服なんですよね。Damit po sa Tagalog. Parehas po silang damit sa Tagalog. Pero may pagkakaiba po sila, guys. So, check po natin dito. Ito po wala po to sa book. Ano po? So, pakinggan po natin ng mabuti. Kahit meron po kayong book, ito po wala po to sa book. Kaya pakinggan po natin po ng mabuti. Ano ang pagkakaiba ng ifuku, irui, at fuku? Pag sinabi pong ifuku, damit. Irui, damit. Fuku, damit. Pero, ang pagkakaiba nila, pag sinabi pong ifuku, mga damit na pangkaraniwang sinusuot pang ibabaw. Tulad ng jacket, jumper, kimono. Gets niyo po? Yung mga outer pong tinatawag natin dito sa Japan. Mga jacket po. Ano po? Pag lumalamig na, saka natin siya ginagamit mga coat. Hay, yun po ang ifuku. Ngayon, pag sinabi pong irui, mga sinusuot na direkta sa katawan tulad ng t-shirt, guantes, medyas, tsaka underwear po. Sinusuot din po natin po ng direkta po sa katawan po. Ano po? Yung po ang mga tinatawag na irui. Minsan po pag halimbawa fashion show, pati po yung mga bracelet, yung mga sombrero, kasama po siya sa irui kasi choksets po natin siyang nilalagay sa ating katawan. Ano po? So, ano naman po ang fuku? Napakadali lang po ng fuku. Casual form po siya ng irui. Ano po? At saka yung mga bata po medyo mahirap pa po para sa kanila ang salitang irui. Kasi dito po sa Japan po may mga level din po para matutunan ang kada kanji. So, pag mga lower level po, hindi pa po gumagamit ng kanji na ito. So, ang ginagamit po nila is fuku. Kaya tinatawag na, pag maririnig niyo po mga bata po, ang tawag po is fuku. Sa bagay po kahit matanda na po, fuku pa rin ang tawag nila. Kasi yun na siguro ang nakasanayan po nila. Pero pag once na magsusulat po sila, or nasa professional po sila, situation po sila, hindi na po fuku ang babanggitin nila, kundi irui, ifuku. Hay. Pero hindi naman po lahat po Japanese po. Ano po? Kasi kanya-kanya naman po tayo. Meron po mga Japanese na medyo mahina sa mga ganyan na formal words. So, fuku pa rin po yung gagamitin nila. Hay. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.